Dito na tayo sa parto mga boss na pini-PMS ko ng sasakyan ni customer. I-check ko itong preno niya dahil medyo malalim nga raw, tapos pag hinila niya daw yung handbrake mataas. Yun nga, kung makikita nyo maluwag masyado yung adjustment nitong preno niya dito sa likuran. Check ko nga itong handbrake niya mga boss para sigurado ako kung gaano kataas yung adjustment na ibibigay ko dito sa handbrake niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, hilahin ko itong handbrake niya. O diba, mataas nga siya. Pag ganyan mga boss, tanggalin nyo lang itong gulong dito sa likuran. Tapos tanggalin nyo yung brake drum. Siyempre dapat naka-release yung handbrake pag tinanggal mo yung brake drum, para makita mo kung makapal pa yung brake shoe. Ngayon, kung makapal pa yung brake shoe, pwede mo siyang linisin tapos i-adjust. Pero pag manipis na, pwede mo na siyang papalitan. At pag nangyari sa inyo ganito mga boss, tinanggal mo na yung mga nut niyan dito sa gulong pero hindi mo talaga mabunot itong gulong, maglagay ka ng isang nut. Tapos tumalikod ka, tsaka mo siya sipaing patalikod. Kaya ako naman nilagyan ng nut yan mga boss, just in case sa sinipa mo itong gulong at aksidenteng bumitaw itong jack, safe ka na hindi matatanggal itong gulong dahil nga sa meron niyang nut. Tapos pag sinipa mo yan sa gilid ng gulong lang, o diba, tanggal na siya. At dahil bumitaw na itong gulong dito sa hub, pwede mo na ngayon tanggalin itong nut na nilagay mo. Ilapit ko itong camera mga boss, tapos gamit itong ball hammer, paluin ko itong brake drum para makalugyan at lumuwag itong brake drum. Madali ko ngayon siyang matatanggal, o diba, lumuwag na siya. Hilahin ko na lang ngayon itong brake drum. Tapos itong brake shoe, i-check ko yan mga boss. Kung makikita nyo, makapal pa naman itong brake shoe ni customer. Kaya ang gagawin ko dyan, lilinisin ko lang yan mga boss gamit ko itong liha, para yung tumigas dito sa ibabaw ng lining matanggal siya. Pero sa pagliha naman na gagawin nyo mga boss, yung matanggal lang yung tumigas dito sa ibabaw ng lining, wag naman sobra-sobra. Tapos gamitan nyo na yan ng brake cleaner para mas malinis siya, para kung may kumapit na langis dyan saka malagkit, ma-wash out. Pag okay na, pati itong brake drum mga boss, kung makikita nyo, gagamitan ko rin yan ng sandpaper para yung kumapit na kalawang dyan or dumi dito sa brake drum matanggal din. Syempre naman gagamitan ko rin yan ng brake cleaner para kung may kumapit din na langis or malagkit dito sa brake drum, matanggal din siya. At pag okay na yung pagkaka-spray mo, pwede mo na ngayon yung punasan ng malinis na basahan, para kung nagmarka man yung pagkaka-spray mo ng brake cleaner, matanggal siya para mas malinis siyang tignan. Dahil okay na yan mga boss, gagamit ka dyan ng flat screw para may adjust mo na itong preno mo dito sa brake adjuster nya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, sinisikwat ko yung pababa ng flat screw, na dapat mga boss sa pag-adjust na gagawin nyo, wag naman yung masyadong mahigpit. Yung bang kapit na kapit yung brake shoe dito sa brake drum, wag ganun. Okay nung pag pinihit mo itong brake drum, medyo sumasayad lang itong brake shoe. Okay yung ganung adjustment. Wag lang kapit na kapit. Yung ganyan mga boss, pag inikot mo biglang tumitigil yung brake drum, okay yung pagkaka-adjust na yan. Kasi pag nilagay mo na yung gulong yan, mas luluwag pa yan. Ipwesto ko muna itong camera mga boss para mailagay ko na itong gulong. At sa paglagay naman itong gulong mga boss, lagi kong paalala sa inyo, yung mga nut nyan, higpitan nyo ng maayos para hindi kayo magkaroon ng aberya sa daan. At pag okay na, lipat naman ako dito sa kabilang side. Same procedure lang naman ang pag-adjust mga boss. Siyempre, una sa lahat, iangat mo itong gulong mo gamit yung jack, tapos tanggalin mo yung mga nut dito sa gulong. Pag okay na, pwede mo na ngayon tanggalin itong gulong mo dito sa pwesto niya. Tapos, kuha ka ulit ng ball hammer mo, paluin mo itong brake drum para pag nakalugyan, luluwag itong brake drum. Madali mo ngayon siyang matatanggal. Nakita nyo naman, kaya pala malalim yung preno ni customer. Talagang kailangan nang i-adjust itong preno niya sa likuran. Kaya same procedure mga boss, dahil sa makapal pa itong brake shoe, linis lang din yan para matanggal mo yung tumigas dito sa ibabaw ng brake shoe. Syempre naman mga boss, kapag niliha mo yan or nilinis mo itong brake shoe, dapat kabilaan itong brake shoe, malinis mo yan. Pag okay na, kasama itong brake drum sa lilinisan mo. Ganon din mga boss, liliyahin mo rin yan para kung may magaspang dyan, pwede siyang mapakinis ng liha mo. O kaya naman yung kumapit na kalawang matanggal, tapos gamitan mo na yan ng brake cleaner mo para masigurado ka na yung mga kumapit na dumi dyan, mawash out nitong brake cleaner. Pag okay na, gamit ka ulit ng basahan, punasan mo pa itong drum brake mo para mas malinis siya. Tsaka mo ngayon isunod sa i-spray ng brake cleaner itong brake shoe mo, para itong backplate pati itong brake shoe malinis yan. Kung meron man siya langis-langis o kaya mga dumi or alikabok na kumapit dito sa brake shoe, mawawas out yan. At kung sa palagay mo okay na yung pagkakalinis mo, o i-testing mo muna itong brake drum para ma-estimate mo kung gaano kalaki yung adjustment na gagawin mo. Siyempre naman mga boss, pag nag-adjust kayo ng preno gamit itong flat screw nyo, hanggat maaari, iparehas nyo ng pag-adjust nyo doon sa kabila.
Siyempre mararamdaman nyo yun kapag pinihit mo itong brake drum. Halimbawa, na-adjust mo na itong preno, tapos sinubok mong ikutin ngayon yung brake drum. Sa pakiramdam mo, pag pinihit mo yung brake drum, may sabit siya dito ng kaunti sa brake shoe, okay na yun. Basta ang mahalaga, ramdam mo na parehas ang pagkaka-adjust mo ng dalawang preno mo sa likuran. Ikabit ko na itong brake drum mga boss, tapos ikutin ko yan. Kung mapapansin nyo, medyo maluwag pa itong pagkaka-adjust ko dito sa preno, kaya tanggalin ko ulit itong brake drum. Pag ganyan mga boss, pihitin nyo pa ulit itong adjuster. Kasi kung mapapansin nyo, yung pagka-adjust ko sa kabila, hindi ganyan ang pihit medyo pumipigil siya pag inikot ko eto na yung pangalawang adjust ko. Ikutin ko itong brake drum mga boss, kung mapapansin nyo, di ba? Pumipigil siya, na kung mapapansin nyo, halos kaparehas sa pagkaka-adjust ko sa kabilang side. Tandaan nyo mga boss, hindi naman natin mape-perfect yung gagawin nating pag-adjust sa preno. Basta ang mahalaga sa pag-adjust na gagawin natin, malapit sa katotohanan. Huwag naman yung pag-adjust na sa kabilang side, maluwag yung pagkaka-adjust mo ng preno tapos dito masikip. Mali yun. Pag nahigpitan mo na itong mga nut dito sa gulong mga boss, ikutin mo itong gulong para sigurado ka na walang paninikit na mangyayari kapag bumahay ka. Di ba? Kita mo, freewheeling yung gulong niya. Pero nakita nyo naman, nung pinihit ko yung brake drum, di ba? Pigil yung ikot niya. Pero nung nilagay ko na yung gulong, naging okay na. Ayan na mga boss, kung makikita nyo, chinik na ni customer itong handbrake. At sumenyas na siya sa akin na okay na raw. Ganun pa man mga boss, kahit na okay na kay customer, syempre kailangan ko pa rin yan i-check. Maganda na yung sigurado sa sure ball. Hilahin ko itong handbrake, tapos pindutin ko yung button, binaba ko yan, tapos hinila ko siya ulit. At kung makikita nyo, okay na yung taas nitong handbrake ni customer. Tapos pindutin ko itong button, tsaka ako ibaba. Alam nyo mga boss, may nag-comment sa akin, pag hinila daw itong handbrake, dapat pindutin daw yan. Hindi, pwedeng hilahin mo lang yan. Para sigurado ka na maglalak itong handbrake. Pinipindot lang yan pag gusto mo siyang ibaba. FYI, hindi lang sa parking ginagamit yan, ginagamit din yan for emergency. Na pag hinila mo yung handbrake, kusang maglalak yan. Sa pagbaba naman, hilahin mo ng kaunti yung handbrake, tsaka mo pindutin yung button at ibaba mo na. Nagtataka lang ako, pati ba naman yung paghila ko ng handbrake, pupuntasan nyo pa ako? Alam nyo mga boss, may mga tao talagang gumagawa talaga ng paraan, mapuntosan lang ako. Ewan mo, galit na galit. Siguro kayo yung mga isinusumbong ng customer sa akin na yung mga ginagawa nyo na palit kayo ng palit ng pyesa kahit na hindi naman sira. Siguro kayo yun. Pumarehas kasi kayo para hindi kayo nasasaktan pag nagsusumbong yung customer. Hanggang dito na lang muna mga boss, abangan nyo yung part 3 nito dahil nga sa may isa pang problema ito dahil pagbukas ko ng hood, hindi normal yung init ng makina. Salamat!